Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating channel. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat hibla ng kwento. Sabi nila, ang tadhana raw ay may sariling paraan para hanapin ka. Dumarating ito sa mga sandaling hindi mo inaasahan, lalo na sa panahong pakiramdam mo ay kinalimutan ka na ng mundo. Paano kung ang isang pagkakamali ay siya palang magiging susi sa katuparan ng isang pangarap na matagal mo nang isinuko? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Ning. Nabasag ang katahimikan sa ingay ng isang platong bumagsak sa sahig. Ano ba yan? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Napapikit ng mariin si Luningning Agbayani. Pigil ang hininga. Pinulot niya ang mga bubog ng basag na plato, kasabay ng pagpulot sa piraso ng dignidad na tila nahulog na rin kasama nito. Ito na ang pang-apat na plato ngayong linggo. Sorry po sir, pasensya na po. Ang amoy ng mantika at pinaghalong pawis ay bumabalot sa buong tahanang Silangan Eatery. Dito sa New York, ito ang munti niyang kulungan. Ang parusa sa mga pangarap na minsan niyang binuo sa Paris, sa loob ng mga bulwagan ng Sorbonne. Ngayon, ang mga kamay na dati humahawak sa mga libro ng pilosopiya ay abala sa pagpupunas ng mga mesang sibohin. Service? Ito ba ang tinatawag mong service? Sigaw ng lalaking customer, sapat na para mapatingin ang lahat ng tao sa kanila. Pasensya na po talaga, ulit ni Ning habang nararamdaman ang pamumula ng kanyang mukha. Papalitan ko na lang po ang order ninyo. Nang tumalikod siya para bumalik sa kusina, doon niya napansin ang isang matandang babae sa isang mesa sa sulok. Nakasuot ito ng eleganteng damit, tila isang perlas na napadpad sa gitna ng putikan. Nahihirapan itong basahin ang menu at may bahid ng pagkalito sa mukha nito. Sa isang iglap, kinalimutan ni Ning ang kahihiyan. Nilapitan niya ang matanda. Madam, puis-je vous aider? Malumanay niyang tanong. Ma'am, may maitutulong po ba ako? Nag-angat ng tingin ang matanda at napalitan ng pagkagulat ang pagkalito sa mukha nito. Oh, vous parlez français? Nagsasalita ka ng Pranses? Tumango si Ning na may maliit na ngiti. Un peu. J'ai étudié à Paris. Sagot niya. Kaunti po. Nag-aral po ako sa Paris. Sa loob ng ilang minuto, ang ingay ng tahanang Silangan ay nawala. Naging mundo na lang nilang dalawa ng matanda ang naroon. Ipinaliwanag niya sa matatas na Pranses ang mga pagkain sa menu. Nagbigay ng rekomendasyon at sinamahan ito ng kwento kung paano ito niluluto sa probinsya ng kanyang ina. Nakita niya ang unti-unting pagluwanag sa mukha ng matanda. Isang tunay na ngiti. Sa buong pag-uusap nila, hindi alam ni Ning na may isang pares ng mga matang nakamasid sa kanila mula sa pinakamadilim na sulok ng kainan. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na suit na hindi bumabagay sa lugar. Hindi nito ginagalaw ang kapeng nasa harapan nito. Ang mga mata niya'y matalim, tila sinusuri ang bawat galaw, bawat salita, bawat ngiti ni Ning. Nang matapos ang kanyang shift, pagod na pagod si Ning. Ang sakit ng kanyang mga paa ay umaakyat hanggang sa kanyang likod. Naglakad siya pauwi sa maliit at masikip niyang apartment. Dala-dala ang bigat ng buong araw. Pagbukas niya ng pinto, may isang bagay na hindi pangkaraniwan sa ibabaw ng kanyang kama. Isang itim na kahon, makinis, elegante, walang pangalan, walang anumang marka. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, nakalatag sa itim na seda ang isang plane ticket. Hindi basta-bastang ticket. Isang ticket para sa isang private jet papuntang Paris. Sa ilalim nito, isang solong business card. Si Club Bantayog CEO, Bantayog Global Innovations. Hindi siya makapaniwala. Sino ito? Paano nalaman ang address niya? Ang lalaki kanina sa restaurant? Siya ba yon? Sa likod ng card may sulat kamay. Ang talento ay hindi dapat nasasayang sa kababawan. At isang numero ng telepono. Nagdalawang isip siya.
Panloloko ba ito? Isang biro? O baka mas masahol pa? Ngunit anong mawawala sa kanya? Ang trabaho sa paghuhugas ng plato? Ang apartment na amoy luma? Sa huli, nanaig ang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Ang babaeng nagtapos sa Sorbonne, ang babaeng nangarap. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at nanginginig na pinindot ang mga numero. Nagring ito ng isang beses lang. Hello? Isang boses na malalim at puno ng awtoridad ang sumagot. Ang boses na yon, tila kayang magpatigil ng mundo. Sino to? Nauutal na tanong ni Ning. You already know. Sagot ng lalaki. The question is, what are you going to do about it, Miss Agbayani? Natahimik si Ning. Ang tibok ng puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. This is your only chance to prove you're more than this, Miss Agbayani. Paris is waiting. The jet leaves at dawn. At ibinaba na nito ang telepono. Naiwan si Ning na tulala. Hawak ang telepono sa isang kamay at ang tiket sa kabila. Paris, ang siyudad na nagbigay sa kanya ng pinakamatatamis na pangarap at ng pinakamasasakit na alaala. Ngayon, tinatawag siya nitong muli. Ang katahimikan sa loob ng private jet ay halos nakabibingi. Kabaliktaran ng ingay ng tahanang silangan. Dito, ang amoy ay pinaghalong leather at mamahaling pabango. Si Ning, na nakasuot ng nag-iisa niyang disenteng blusa at kupas na pantalon, ay pakiramdam na isa siyang ibong pipit na napadpad sa pugad ng agila. Hindi niya nakita si Siklab Bantayog sa eroplano. Isang flight attendant lang ang magalang na umasikaso sa kanya, ngunit hindi nagsalita ng higit sa kinakailangan. Walang paliwanag, walang detalye. Tanging ang destinasyon, Paris. Paglapag ng eroplano sa isang pribadong airfield, isang itim na kotse ang naghihintay sa kanya. Dinala siya nito sa gitna ng syudad, sa isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Sa harapan nito, nakaukit sa pilak ang mga salita, Bantayog Global Innovations, Europe Headquarters. Parang naninikip ang dibdib ni Ning habang naglalakad siya sa lobby. Ang bawat taong nakakasalubong niya ay nakasuot ng mga damit na katumbas siguro ng isang taon niyang sahod. Ang bawat tingin na ipinupukol sa kanya ay tila ng huhusga. Sinusuri ang kanyang suot mula ulo hanggang paa. Miss Agbayani? Isang babae ang sumalubong sa kanya. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang damit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang buhok niya ay perpektong nakapusod at ang kanyang ngamang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. I'm Marie Velez de Maculangan, Executive Director. Pagpapakilala nito. Mr. Bantayog is waiting for you. May diin sa pagkakasabi niya ng Mr. Bantayog na tila isang paalala kung sino ang nasa kapangyarihan. Bawat hakbang ni Marie Velez ay puno ng kumpiyansa. Bawat salita ay may bahid ng pagmamaliit. So, you're the waitress, sabi ni Marie Velez. Habang nasa elevator sila, ang boses ay tila pulot na may lason. I must say, I'm intrigued. Mr. Bantayog has a unique way of scouting talent. Hindi nakaimik si Ning. Naramdaman niya ang unti-unting pagliit ng kanyang sarili. Ang babaeng nagtapos sa Sorbonne ay muling nagiging si Ning, ang tagahugas ng plato. Dinala siya ni Marie Velez sa isang opisina sa pinakatuktok ng gusali. Ang isang pader ay purong salamin. Natanaw ang buong Paris kasama ang Eiffel Tower. At doon, nakatayo't nakatalikod, ang lalaking mula sa tahanang silangan, si Siklab Bantayog. Pagharap niya, naramdaman ni Ning ang pagkawala ng hangin sa kanyang baga. Mas matangkad siya sa malapitan. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang mukha ay tila inukit mula sa bato. Walang emosyon. Miss Agbayani, sabi niya,
Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. "Welcome to Paris." Itinuro niya ang isang upuan. "Maupo ka." Bakit po ako nandito?" Lakas loob na tanong ni Ning. Hindi sumagot si Siklab. Sa halip inilapag niya ang isang folder sa mesa. Sa pabalat nito, isang napakagandang logo, Maison de l'Air. Ang pangalan ng isa sa pinakamatanda at pinakarespetadong fashion house sa buong France. "Maison de l'Air is dying," sabi ni Siklab. "It's a relic, but its name, its heritage, that has value. I want to acquire it." At anong kinalaman ko po dyan? Ang may-ari, si Madame Genevieve Delaire, ay matigas ang ulo. Ayaw niyang magbenta sa isang korporasyong tulad ng sa akin. She believes we have no soul. "Your job," sabi ni Siklab, at tinitigan siya nito ng diretso sa mata, "is to be that soul." "Gusto mong gamitin ako para makuha ang loob niya? Dahil lang nagsasalita ako ng Pranses?" "Hindi lang dahil doon," sagot ni Siklab. Isang bahagyang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. "Nakita ko kung paano mo siya kinausap. Hindi ka nagbebenta. Nag-aalaga ka. Yon ang kailangan ko. Huwag kang mag-alala sa pera. Sa negosyo, that's my part. Ang trabaho mo lang ay isa. Make her see that we respect her legacy." Kinabukasan, dinala si Ning sa isang lumang gusali sa isang makasaysayang distrito ng Paris. Ito ang Maison de l'Air. Ang hangin sa loob ay amoy lumang tela at kasaysayan. Puno ng mga manika, mga rolyo ng tela at mga lumang litrato. At doon, sa gitna ng lahat, nakaupo si Madame de l'Air, ang matandang babae mula sa tahanang silangan. Nang makita siya ni Madame de l'Air, nawala ang nangiti sa mukha nito. Ang init na ipinakita nito sa New York ay napalitan ng yelo. "Ikaw," sabi nito sa Pranses. "Madame de l'Air," magalang na bati ni Ning. "Ako po si Luningning Agbayani." Kinatawan ng Bantayog Global, tumayo ang matanda. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na hindi nakita ni Ning noon. Kinatawan? O isang palamuti na ipinadala para bilugin ang ulo ng isang matanda? "Hindi po, madam. Narinig ko ang alok ninyo," putol ni Madame de l'Air. Ang sagot ko ay hindi. Ang Maison de l'Air ay hindi isang numero sa isang financial report. Ito ay dugo at pawis. Ito ay buhay ng mga artisanong naglingkod dito ng ilang dekada. Lumapit ito kay Ning at tinitigan siya ng may pagkadismaya. "Akala ko naiintindihan mo. Akala ko iba ka. Ngunit isa ka lang din pala sa kanila, isang taong sakim sa pera." "Pero madam, ang pamana ay hindi ibinebenta sa mga taong ang alam lang ay pera." Mariing sabi ni Madame de l'Air. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Umuwi ka na, munting ibon. Balikan mo ang hawla mo." Tinalikuran siya ni Madame de l'Air, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwan si Ning na nakatayo sa gitna ng workshop, napapaligiran ng mga pangarap ng ibang tao habang ang sarili niyang pangarap ay muling nadudurog. Ang mga salita ni Madame de l'Air ay tumagos sa puso ni Ning na parang mga karayom. "Umuwi ka na, munting ibon. Balikan mo ang hawla mo." Hawla, yun ba talaga ang tingin ng lahat sa kanya? Isang ibon na nakakulong? Pagbalik niya sa opisina ng Bantayog Global, sinalubong siya ng nanunuyang ngiti ni Mariveles. "So how did it go with the old dragon?" tanong nito habang nag-aayos ng kuko. "Let me guess. She threw you out." Hindi sumagot si Ning. Dumiretso siya sa kanyang maliit na desk na tila isang isla sa gitna ng malawak na karagatan ng mga cubicle. Naramdaman niya ang bigat ng kabiguan. Baka nga tama si Madame de l'Air. Baka nga dapat na siyang sumuko at bumalik sa New York. Ngunit habang nakaupo siya roon, napatingin siya sa bintana, sa Eiffel Tower na nagniningning sa dilim. Ito ang Paris, ang lugar kung saan minsan siyang nangarap ng walang takot. Hindi niya hahayaang matapos ito ng ganito. Kinabukasan, bumalik si Ning sa Maison de l'Air.
Ngunit hindi siya nagdala ng mga dokumento o business proposal. Nagdala siya ng isang termos ng mainit na salabat at isang maliit na baunan ng pandesal na siya mismo ang nag-bake sa maliit na oven ng kanyang tinutuluyang apartment. Naabutan niya si Madame Delaire na mag-isang nag-aayos ng mga lumang pattern sa isang malaking mesa. Nagulat ito nang makita siya. "Anong ginagawa mo rito?" Mataray na tanong ng matanda sa Pranses. "Nagdala lang po ako ng almusal," sagot ni Ning sa parehong wika, habang maingat na inilalapag ang dala sa isang maliit na mesa. "Alam ko pong maaga kayong nagsisimula sa trabaho." Tinitigan siya ng matanda, puno ng pagdududa. Ngunit marahil, dahil sa amoy ng salabat na pamilyar at nakakaginhawa o sa itsura ng pandesal na tila nagpapaalala ng isang bagay na simple at totoo, hindi siya nito pinalayas. Hindi nagsalita si Ning tungkol sa Bantayo Global. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Ciclab. Sa halip, tinanong niya ang matanda tungkol sa mga pattern na inaayos nito. "Ito po ba yung unang disenyo ninyo, madam?" At doon nagsimula ang lahat. Sa unay pautal-utal, ngunit kalaunan ay tuloy-tuloy. Nang nagkwento si Madame Delaire, ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang lola na siyang nagtayo ng Maison Delaire. Ipinakita niya ang uri ng sinulid na ginamit nila noong 1950s. Ibinahagi niya ang hirap na dinanas nila noong kasagsagan ng digmaan. Araw-araw, bumabalik si Ning. Minsan, tutulong siyang maglinis ng mga lumang tela. Minsan, magtitimpla lang siya ng tsa. Minsan, makikinig lang siya. Hindi niya namalayan. Ang trabaho ay nagiging isang tunay na pagkakaibigan. Nagsisimula niyang maintindihan ang kaluluwa na sinasabi ni Ciclab. Ang kaluluwa ng Maison Delaire ay hindi nasa logo o sa pangalan. Ito ay nasa mga kwento, sa mga kamay ng mga artisan, sa bawat tahi at gupit na bumuo rito. Isang gabi, naabutan siya ni Ciclab na abala pa rin sa kanyang desk, napapaligiran ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng French fashion. Lumapit ito nang walang imik at naglapag ng isang tasa ng mainit na kape sa tabi niya. Nagulat si Ning. Sir! Ciclab na lang," sabi nito. Ang boses ay hindi na kasing lamig ng dati. Sumandal ito sa kanyang desk. "How are you holding up?" "Okay lang," sagot ni Ning. "Marami akong natututunan." "Nakikita ko nga," sabi ni Ciclab, at ang tingin niya ay napunta sa mga libro. "You're not just doing a job, are you? You actually care." Sa unang pagkakataon, nakita ni Ning ang isang bagay sa mga mata ni Ciclab na hindi lang puro negosyo. Isang bagay na mas malalim, tila paghanga. At ang simpleng tingin na yon ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Kilig. Nagpatuloy ang kanilang mga sandaling ganoon, mga simpleng pag-uusap sa gabi, mga tango ng pag-aproba mula sa malayo. Isang beses, nang umulan ng malakas, inalok siya nito ng payong, mga maliliit na bagay na unti-unting bumubutas sa pader na nakapalibot sa puso ni Ning. Mula sa kanyang opisina, kitang-kita ni Mariveles ang lahat. Kitang-kita niya ang pagbabago sa pakikitungo ni Ciclab kay Ning. Ang mga ngiti na para lang kay Ning. Ang mga tasang kape na hindi niya kailanman natanggap. At sa bawat sandaling iyon, ang inggit sa kanyang puso ay lumalago. Nagiging isang halimaw na naghihintay lang ng tamang oras para umatake. Isang hapon, tinawagan si Ning ni Madame Delaire. "Luningning, ma chérie," sabi nito sa telepono. Ang boses ay puno ng init. "Gusto kitang imbitahan para sa isang pribadong hapunan sa bahay ko ngayong gabi. May mahalaga akong gustong sabihin sa'yo." Hindi makapaniwala si Ning. Ito na ba yon? Ang hudyat na nagtagumpay siya? Dali-dali niyang pinuntahan ang opisina ni Ciclab para ibalita ito. "Ciclab, inimbitahan ako ni Madame Delaire sa bahay niya." Ngunit ang reaksyon ni Ciclab ay hindi ang inaasahan niya. Ang ngiti nito ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay muling nanlamig.
naging kasing talim ng dati. Bumalik ang CEO at nawala ang lalaking nag-abot sa kanya ng kape. Tumingin ito sa kanya, ang muka ay isang blankong maskara. "Good," sabi nito. "This is your chance. Find out what her bottom line is." "Magaling. Ito na ang pagkakataon mo. Alamin mo kung magkano ang huling presyo niya." Parang isang baldeng malamig na tubig ang ibinuhos kay Ning. Ang lahat ng kilig, ang lahat ng pag-asa ay biglang naglaho. Bottom line, presyo. Sa huli, yun lang pala talaga ang mahalaga. Yun lang pala talaga ang tingin niya sa lahat ng ito. Isang transaksyon at si Ning, ang kaluluwa ng operasyon, ay isa palang instrumento para malaman ang presyo. Ang hapunan sa bahay ni Madame Delaire ay naging mapait sa panlasa ni Ning. Ang bawat papuri ng matanda, ang bawat ngiti, ay tila isang akusasyon sa kanyang pandaraya. Habang nagkukwento si Madame Delaire tungkol sa kanyang pangarap na maisalba ang Maison Delaire para sa susunod na henerasyon, ang tanging naririnig ni Ning sa kanyang isip ay ang malamig na utos ni Cyclope. Find out what her bottom line is. Hindi niya nagawang itanong. Hindi niya kayang sirain ang tiwalang ibinigay sa kanya. Umuwi siyang dala ang bigat ng kasalanan na hindi naman niya ginawa. Kinabukasan pumasok si Ning sa opisina na may matinding determinasyon. Kakausapin niya si Cyclope. Ipapaintindi niya rito na ang Maison Delaire ay hindi lang tungkol sa pera. Ngunit bago pa man niya magawa yon, hinarang na siya ni Mariveles. "Ning darling," sabi nito, na may hawak na isang manipis na folder. Ang nangiti nito ay matamis, ngunit ang mga mata ay nanlalamig. "Mr. Bantayog asked me to give this to you. Ito raw yung preliminary transition plan. Pakidala mo na lang kay Madame Delaire para mapirmahan niya. Just a formality." Kinuha ni Ning ang folder. Nagpapasalamat na meron siyang konkretong dokumento na maipapakita. Hindi lang puro salita. Hindi niya alam. Ang dokumentong yon ay isang patibong. Pagdating niya sa Maison Delaire, masaya siyang sinalubong ng matanda. "Madam, may dala po akong paunang plano mula sa Bantayog Global," sabi ni Ning. "Ito po ay nagpapakita ng aming commitment na panatilihin ang integridad ng Maison Delaire." Ibinigay niya ang folder. Habang binabasa ni Madame Delaire ang mga papel, unti-unting nawala ang nangiti sa mukha nito. Napalitan ito ng gulat, pagkatapos ay ng galit na hindi pa nakikita ni Ning kailanman. Bigla nitong ibinato ang mga dokumento sa mukha ni Ning. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig. "Commitment?" sigaw ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Ito ba ang tinatawag ninyong commitment? To terminate the contracts of all my senior artisans? To outsource the production to Vietnam? To turn my life's work into a cheap, soulless brand?" Ano po?" Gulat na napulot ni Ning ang isang papel. At doon, nakasulat sa itim at puti, ang mga planong sinabi ng matanda. Isang listahan ng mga pangalan ng mga artisan na kilala na niya. Mga taong nagkwento sa kanya ng kanilang buhay na may markang "for redundancy." Hindi po ito ang plano. Nanginginig na sabi ni Ning. "Nagkamali lang po siguro." "Nagkamali?" Tumawa ng mapakla si Madame Delaire. "O sadyang ngayon mo lang inilabas ang tunay ninyong kulay. Ginamit mo ang kahinaan ko, ang pagtitiwala ko. Isa kang ahas, luningning agbayani, isang traidor." Parang sinampal si Ning. "Madam, maniwala po kayo. Wala akong alam dito." "Lumayas ka," sigaw ng matanda, itinuturo ang pinto. "Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Sabihin mo sa amo mong si Bantayog, kahit mamatay ako, hindi niya makukuha ang Maison Delaire." Parang binuhusan ng yelo, tumakbo si Ning palabas ng workshop, dala ang kahihiyan at pagkalito. Pagdating niya sa opisina, dumiretso siya sa opisina ni Cyclope. Pumasok siya nang hindi na kumakatok. "Anong ibig sabihin nito?"
Sigaw niya inilapag ang mga papel sa mesa ni Siklab. Bakit mo to ginawa? Sinabi mo sa akin na rerespetuhin natin ang legacy niya, di niya. Tiningnan ni Siklab ang mga papel at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ang mukha nito ay walang emosyon, malamig, malayo. So this is what she got angry about. Sabi lang nito. Anong this is what she got angry about? Sinira mo ang lahat. Ang lahat ng pinaghirapan ko. Pinagmukha mo akong sinungaling. Ang trabaho mo ay kunin ang tiwala niya, hindi ang maging kaibigan niya. Maring sabi ni Siklab. You got too emotional, and this is the result. Ako pa ang may kasalanan. Hindi makapaniwalang tanong ni Ning. Ikaw ang nagplano nito. Nilinlang mo ako. Nilinlang mo kaming lahat. I did what was necessary for the business, sagot nito. Sinabi sa akin ni Mariveles na naging pabaya ka, na mas inuna mo ang pakikipagkwentuhan kaysa sa pagkuha ng impormasyong kailangan natin. I trusted her report. Ang pangalan ni Mariveles ay tumusok sa isip ni Ning. Siya ang nagbigay ng dokumento. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Si Mariveles, nagsinungaling siya sa'yo. O baka naman ikaw ang nagkakamali? Tanong ni Siklab. Mariveles has been with me for 10 years. Ikaw? Ilang linggo pa lang kitang kilala. Who should I trust? Ang mga salitang yon ay tumama kay Ning nang mas masakit kaysa sa isang sampal. Pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo. Hindi lang ang tiwala ni Madame Delaire ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang respeto ng lalaking unti-unti na niyang hinahangaan. Ang imposter syndrome na matagal niyang nilalabanan ay bumalik ng buong lakas. Sino nga ba siya para paniwalaan? Isa lang siyang waitress, isang hamak na empleyado, habang si Mariveles ay isang executive director. Tumayo si Siklab at lumapit sa bintana. Tinalikuran si Ning. Ang huling sinabi niya ay tila isang hatol. I made a mistake trusting you. Fix this, or you can go back to New York. Nagkamali akong pagkatiwalaan ka. Ayusin mo to. O maaari ka nang bumalik sa New York. Naiwan si Ning na nakatayo roon. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangarap ay siya rin palang babasag nito sa pinakamalupit na paraan. Walang mas masakit pa sa pagbabalik sa isang lugar na minsan mong itinuring na tahanan para lang maramdaman ng isa ka ng estranghero. Iyon ang naramdaman ni Ning habang naglalakad siya sa pasilyo ng Bantayo Global. Ang bawat bulungan ay tila tungkol sa kanya. Ang bawat tingin ay puno ng panghuhusga. Ang balita tungkol sa kanyang pagkakamali ay mabilis na kumalat. Salamat sa mga pahiwatig ni Mariveles. Ayusin mo to. Ang mga salita ni Siklab ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Paano? Paano niya aayusin ang isang bagay na hindi naman siya ang sumira? Paano niya ibabalik ang tiwalang naging abuna? Ayaw niyang sumuko. Hindi dahil sa trabaho o sa pera, kundi dahil sa pangalan niya. Dahil kay Madame Delaire. Dahil sa mga artisan na ngumiti sa kanya. At dahil sa isang maliit na bahagi ng kanyang puso na umaasang nagkakamali lang si Siklab na sa ilalim ng malamig na CEO na yon, mayroong pa ring lalaking nag-abot sa kanya ng kape. Gabi na. Ang opisina ay tahimik at halos wala ng tao. Nagpaiwan si Ning, desperadong naghahanap ng kahit anong ebidensya na magpapatunay na si Mariveles ang may sala. Kailangan niya ng access sa mga file ng kumpanya, sa mga draft ng proposal, sa tulong ng isang IT staff na minsan niyang tinulungan sa isang presentasyon. Nakuha niya ang isang temporary, high-level access sa server. Isang panganib. Alam niya, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Habang naghahanap siya sa mga folder na may label na Maison Delaire Acquisition, isang folder ang nakaagaw ng kanyang pansin. Hindi ito related sa negosyo. Isa itong personal folder na nakakandado sa ilalim ng pangalan ni Siklab. Ang pangalan ng folder ay simple lang, Ina. Dahil sa kuryosidad na hindi niya mapigilan, sinubukan niyang buksan ito.
naka-password. Sinubukan niya ang birthday ni Siklab. Mali. Ang pangalan ng kumpanya. Mali. Napapikit siya. Ano ang pinakamahalaga sa isang taong tulad ni Siklab? Pera? Kapangyarihan? Hindi. May isang bagay na mas malalim. Naalala niya ang mga kwento ng mga taong matagal nang nagtatrabaho para sa kanya. Kung paano niya itinayo ang Bantayog Global mula sa wala. Ang salitang lagi nilang ginagamit para ilarawan siya. Relentless, walang kapaguran. Tinipa niya ang isang salita, legacy. Nag-click. Bumukas ang folder. Ang laman nito ay hindi mga numero o kontrata. Ito ay mga lumang litrato, mga nascan na sulat, at mga nag-yellow na newspaper clipping. Ang unang litrato ay larawan ng isang magandang babaeng Pilipina. Ang mga mata ay kamukhang kamukha ng kay Siklab. Nakangiti ito habang hawak ang isang piraso ng bordadong tela. Sa likod ng litrato may sulat, Elara, my star. Sunod niyang binuksan ang isang PDF file. Isa itong koleksyon ng mga rejection letter. Ang isa ay mula sa isang sikat na design school sa Paris. Ang isa pa mula sa isang kilalang kumpanya. At ang pinakahuli, ang pinakamasakit basahin, ay mula sa Maison de l'Air. Ang sulat na may petsang 20 taon na ang nakalipas ay malamig at mapanlait. Sinasabi nitong ang mga disenyo ni Elara Bantayog ay too ethnic, too provincial, at walang lugar sa Parisian haute couture. Isang sampal sa kanyang talento at pagkatao. Sunod niyang binuksan ang isang news clipping. Ang headline, Filipino artisan found dead in apparent suicide. Napatakip si Ning sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Ang artikulo ay naglahad ng kwento ng isang artistang puno ng pangarap na pumunta sa Paris para lang harapin ang sunod-sunod na pagkabigo. Si Elara Bantayog, ang ina ni Siklab, ay hindi kinaya ang bigat ng pangarap na nawasak. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa isip ni Ning. Ang pagiging agresibo ni Siklab na makuha ang Maison de l'Air, ang mga salita niyang, I want to acquire it. Ang pagpili niya kay Ning, isang taong may kakayahang makita ang kaluluwa ng isang bagay. Hindi ito isang business acquisition. Ito ay isang paghihiganti. Gusto niyang bilhin ang kumpanyang nagwasak sa kanyang ina. Hindi para palaguin ito, kundi para patunayan na mali sila. Gusto niyang angkinin ang legacy na ipinagkait sa kanila. At si Ning, siya ang naging susi. Pinili siya ni Siklab dahil nakita nito sa kanya ang parehong sinseridad at pagpapahalaga sa sining na mayroon ng kanyang ina. Ginamit niya si Ning para buksan ang pintong isinara para kay Elara. Ang lahat ng maliliit na kabaitan, ang mga tasang kape, ang mga tingin na puno ng paghanga. Hindi iyon para sa kanya, kay Luningning Agbayani. Ang mga yon ay para sa multo ng kanyang ina na nakikita niya sa katauhan ni Ning. Isa lang siyang kasangkapan, isang magandang pambukas ng pinto. Ang sakit na naramdaman niya ay higit pa sa pagkabigo. Ito ay pagkatataksil sa pinakamalalim na antas. Ang lalaking nagsimula niyang pagkatiwalaan, ang lalaking nagsimula niyang mahalin ay hindi pala siya kailanman nakita. Napatitig siya sa screen ng computer. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na tila lason. Isang bulong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Kaya pala ako ang pinili niya. Isa lang pala akong kasangkapan. Dala-dala ang bigat ng katotohanan, umuwi si Ning at nagsimulang mag-impake. Ang mga damit na ibinigay sa kanya ni Siklab ay ibinalik niya sa aparador. Ang tiket pabalik sa New York ay matagal nang inihanda ni Siklab. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagkabigo. Nawala ang galit. Ang naiwan ay matinding sakit. Pinatunayan ni Siklab ang pinakamasamang takot ni Ning, na ang kanyang halaga ay nakasalalay lamang
sa kung gaano siya kapakinabangan. At ngayon, dahil wala na siyang silbi, maaari na siyang itapon. Binalak niyang umalis bago sumikat ang araw, bago pa man niya makita muli si Cyclab o si Mariveles. Ngunit habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, may isang bagay na nagpaalala sa kanya. Ang pagmamahal na naramdaman niya para sa Maison de l'Air, para sa mga artisan. Ang pangarap ni Madame de l'Air na protektahan ang pamana ng kanyang lola. Hindi niya kayang iwan yon. Kahit nanilinlang siya, naniniwala siya sa misyon na sinimulan niya. Nagdesisyon siyang bumalik sa opisina sa huling pagkakataon, hindi para humingi ng tawad, kundi para makita ang ebidensya ng pandaraya ni Mariveles. Kung makakahanap siya ng kahit anong patunay, baka sakaling maligtas niya ang Maison de l'Air, ang tanging bagay na nagbigay ng kabuluhan sa kanyang pagpunta sa Paris. Pagdating niya sa opisina, kinuha niya ang kanyang mga personal na gamit sa desk. Habang nagliligpit, napansin niya na bukas ang pintuan ng conference room at may narinig siyang tinig. Si Mariveles, nakikipag-usap ito sa telepono. Dahan-dahan, lumapit si Ning sa pintuan. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang dibdib. Nagsasalita si Mariveles sa wikang Pranses at ang boses nito ay may kakaibang pagmamadali at pananabik. "Oui, il faut accélérer la vente," bulong ni Mariveles. "Oo, kailangan nating bilisan ang pagbebenta. Mr. Bantayog is becoming suspicious. I need you to convince Genevieve to agree to the terms. The backup terms we discussed. The ones where you get your cut before the Bantayog acquisition is finalized." Napatigil si Ning. Hindi lang pala ang Bantayog Global ang gustong kumuha sa Maison de l'Air. May isa pang alok. At si Mariveles, ang pinagkakatiwalaang executive director ni Cyclab, ay nakikipagsabuatan sa kabilang panig. "And make sure you keep the old lady isolated, Marcel. We don't want her making any last-minute alliances." Marcel. Ang pangalan ay pamilyar. Naalala ni Ning ang isang litrato sa opisina ni Madame de l'Air. Ang kanyang pamangkin, si Marcel Lefebvre, isang sikat na socialite na kilala sa pagiging magastos. Gusto niyang ibenta ang mana ng pamilya para bayaran ang kanyang mga utang. Isang double cross. Hindi lang si Cyclab ang nilinlang ni Mariveles, kundi pati si Madame de l'Air. At kung magtagumpay si Mariveles, hindi lang masisira ang Maison de l'Air, kundi pati ang buong Bantayog Global Acquisition na magdadala ng matinding pinsala kay Cyclab. Sa sandaling iyon, ang sakit ng puso ni Ning ay nag-iba. Hindi na ito tungkol sa personal na pagtataksil. Ito ay tungkol sa pagnanakaw. Kinuha ni Ning ang kanyang telepono at dahan-dahang ni-record ang huling bahagi ng pag-uusap ni Mariveles. Ang kanyang mga kamay ay halos hindi makahawak sa aparato. Nang matapos ang tawag, mabilis na lumayo si Ning. Ngayon, meron siyang pagpipilian. Maaari siyang umalis at bumalik sa New York. Ang pag-alis niya ay ang paghihiganti niya kay Cyclab, ang pagwasak sa buong transaksyon na magdudulot ng matinding pagkalugi sa kanya. Makakalimutan niya ang lahat at hahayaan niyang ang dalawang sakim na tao, sina Mariveles at Marcel, ang magwasak sa Maison de l'Air. O kaya, maari siyang manatili, maari siyang magsalita, hindi para kay Cyclab, kundi para sa value na pinaniniwalaan niya. Nakatingin siya sa recorder ng telepono, pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng opisina ni Cyclab, ang lalaking nagpahirap sa kanya. Ang lalaking nakita lang siya bilang isang gamit. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng luha na umukit sa kanyang pisngi. Ang kanyang desisyon ay hindi na tungkol sa pag-ibig o paghihiganti. Ito ay tungkol sa integridad. Lumakad siya ng may determinasyon. Ang kanyang hakbang ay matatag. Tumigil siya sa harap ng pintuan ng opisina ni Cyclab. Kumatok siya ng isang beses, malakas at malinaw. Tiningnan ni Cyclab Bantayog ang kanyang relo. 8:00 na ng gabi. Ang opisyal na deadline para sa alok sa Maison de l'Air ay kinabukasan. Ang lahat ay nakasalalay sa isang huling pagpupulong
kasama ang board, at ang lahat ay mukhang masama. Ang pag-alis ni Luningning Agbayani ay isang malaking dagok, hindi lang sa transaksyon, kundi sa kanyang sarili. Simula nang mawala si Ning, bumalik ang malamig at walang kaluluwang kapaligiran sa kanyang opisina. Ngayon, nag-iisa siyang nagpaplano. Ang paghihiganti niya, ang pangarap niya para sa kanyang ina, ay mukhang malapit nang maging abo. May kumatok sa pinto. Agad niyang inisip si Mariveles, ang taong tila tanging naiwan sa opisina. Pumasok, malamig niyang sabi. Ngunit hindi si Mariveles ang pumasok. Si Ning. Hindi na siya ang waitress na natatakot o ang empleyadong naghahanap ng pag-apruba. Ang tindig nito ay matatag. Ang mga mata ay may kislap ng galit na hindi niya pa nakikita kailanman. "Nandito ka pa," sabi ni Siklab, walang emosyon. "Sana ay naayos mo na ang gusot na ginawa mo." Ibinaba ni Ning ang kanyang telepono sa mesa. Hindi niya pinansin ang paghamak ni Siklab. "Hindi ako pumunta rito para ayusin ang gusot na ikaw at ang iyong pinagkakatiwalaang executive director ang gumawa," sabi ni Ning. "Nandito ako para ilantad ang isang mas malaking gusot." Napaatras si Siklab. May kakaiba sa boses ni Ning. Hindi na ito ang boses ng isang nasaktang babae, kundi ng isang taong may hawak na matinding katotohanan. "Anong sinasabi mo?" tanong niya. Sumasampa ang pagdududa sa kanyang dibdib. "Pakinggan mo ito, Siklab," utos ni Ning, at pinindot niya ang play button sa kanyang telepono. Umalis ang tinig ni Mariveles sa Pranses, malinaw at nakakakilabot. Ang pag-uusap tungkol sa pagpapabilis ng pagbebenta, ang mga backup terms, at ang pakikipagsabwatan kay Marcel. Hinigpitan ni Siklab ang hawak sa kanyang upuan. Hindi siya makapaniwala. Ang kape na iniinom niya ay tila naging bato sa kanyang tiyan. Si Mariveles, ang taong 10 taon niyang pinagkatiwalaan. Ang taong nag-ulat na si Ning ang nagpabaya. Si Mariveles, nakipagsabwatan sa pamangkin ni Delaire. Gusto nilang ibenta ang Maison Delaire sa ibang kumpanya bago mo pa man matapos ang acquisition mo. Paliwanag ni Ning. "Hindi lang ako ang ginamit, Siklab. Ikaw din." Sa sandaling iyon, ang galit ni Siklab ay umakyat sa pinakamataas na antas. Hindi sa katotohanang nilinlang siya sa negosyo, kundi sa katotohanang hinayaan niyang ang isang traidor ang magpatunay na tama siya tungkol kay Ning. "Wala akong nakitang ebidensya ng pandaraya mo, Ning," sabi ni Siklab. Ang boses ay mababa at nagbabanta. Pero sa halip, pinaniwalaan ko ang kasinungalingan ng taong ito. Isang kasinungalingan na nagbigay ng dahilan para mapawalang bisa ang lahat ng ginawa mo. Ang pagsisisi ay humampas sa kanya ng napakalakas. Nakita niya ang sakit sa mata ni Ning at alam niya na siya ang nagdulot nito. "May isa pang bagay," sabi ni Ning. "Alam ko na ang tungkol sa nanay mo, Siklab. Alam ko na ang Maison Delaire ay hindi tungkol sa negosyo, kundi sa paghihiganti." Hindi umimik si Siklab. Tanging ang matinding sakit ang nagbago sa kanyang ekspresyon. "Kung gusto mong makamit ang paghihiganti mo, o kahit ang hustisya para sa nanay mo, kailangan mong itigil ang kasinungalingan ng Mariveles Marcel tandem. At ako lang ang tanging tao na may kakayahang gawin iyon dahil ako lang ang alam nilang walang alam," mariing sabi ni Ning. Nagplano sila ng buong gabi. Ang tensyon sa pagitan nila ay hindi dahil sa pag-iibigan, kundi dahil sa isang misyon. Kinabukasan, sa isang huling board meeting, ang lahat ng pangunahing manlalaro ay naroon. Siklab, Mariveles, ang kinatawan ng board, at si Madame Delaire. Matapos ang maikling presentasyon, inilabas ni Mariveles ang isang dokumento na tila nagpapatunay na ang Bantayog Global ay hindi na kailangan pang mag-alok pa dahil nagdesisyon na si Madame Delaire na magbenta sa ibang bidder. "Ilang araw na po naming pinag-uusapan ito ni Madame Delaire, Mr. Bantayog," puno ng kumpiyansang sabi ni Mariveles. Ngunit bago pa man makapagsalita si Madame Delaire,
Tumayo si Siklab. Mariveles, sabi ni Siklab. Ang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang tingin ay matalim. Bago natin tanggapin ang proposal na yan, gusto kong iparinig mo sa board ang isang private call na isinagawa mo kagabi na tila hindi mo alam na na-record. Namutla ang mukha ni Mariveles. Tumingin ito ng matalim kay Ning, na kalmado lang na nakatayo sa tabi ni Siklab. Pinindot ni Siklab ang play button. Ang boses ni Mariveles, ang pangalan ni Marcel, ang backup terms, lahat ay umalingaw-ngaw sa silid. Napasigaw si Mariveles, "Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng waitress na yan." Ngunit huli na. Ang ebidensya ay malinaw. Ang board ay gulat. Si Madame Delaire, na hanggang noon ay hindi nagtitiwala kay Siklab, ay napatitig kay Ning. Nang inutusan ni Siklab ang security na ilabas si Mariveles, nagkaroon ng kaunting gulo. Matapos ang lahat, bumalik sa katahimikan ng silid. Tiningnan ni Madame Delaire si Siklab. Ang mga mata nito ay puno ng pagdududa. Pagkatapos ay tumingin ito kay Ning. "So," sabi ni Madame Delaire, ang boses ay mababa, ngunit tumatagos. "Ito pala ang totoong dahilan kung bakit mo gusto ang Maison Delaire, Mr. Bantayog, para ipaghiganti ang iyong ina." Walang pagtatago sa mukha ni Siklab. Tumango siya. "Opo, Madame Delaire, nagsimula ito bilang paghihiganti. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa tulong ni Miss Agbayani, natutunan ko na ang kaluluwa ng Maison Delaire ay mas mahalaga kaysa sa aking paghihiganti." Huminga siya ng malalim at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Ning, puno ng pasasalamat at pagsisisi. "Ang desisyon ay nasa inyo, Madam. Hindi na ako nag-aalok para bilhin kayo. Nag-aalok ako ngayon ng isang partnership batay sa respeto na itinuro sa akin ni Luningning." Pagkatapos ng matinding confrontation sa board, nagtagal pa ang pag-uusap nila, Siklab, Ning at Madame Delaire. Hindi na sila nag-usap tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa mga pangarap at mga kaluluwang nasira. Ikinuwento ni Siklab ang sakit ng kanyang ina. Ikinuwento ni Ning ang pagkasira ng kanyang pangarap matapos mamatay ang ama. Ikinuwento ni Madame Delaire ang kanyang takot na hindi na makita pa ang pagpapahalaga sa sining sa modernong mundo. Sa huli, umabot sila sa isang kasunduan na mas matibay kaysa sa anumang kontrata. Isang partnership. Ang Bantayog Global ay magbibigay ng kapital at modernong pamamaraan, ngunit ang Maison Delaire ay mananatili sa ilalim ng pamamahala ng mga Delaire at ng mga artisan. At may isa pang kondisyon, si Madame Delaire. "Hindi ko ibebenta ang pamana ng aking lola," sabi niya habang nakatingin kay Ning nang may pagmamahal. "Ngunit handa akong ipagkatiwala ito. Ang Maison Delaire ay nangangailangan ng isang taong may talino at, higit sa lahat, may puso. Isang taong hindi nakikita ang pera, kundi ang diwa sa likod ng bawat tahi. Mr. Bantayog, ang kumpanya ninyo ay mananatiling investor, ngunit ang bagong CEO ng Maison Delaire ay si Luningning Agbayani." Nagulat si Ning. Napatingin siya kay Siklab na nakangiti ng bahagya. Hindi iyon ang nangiti ng isang CEO na nagplano, kundi ng isang tao na nag-aaprobahan ng taos puso. "Hindi ka na kailangan pang bumalik sa New York, Miss Agbayani," sabi ni Siklab. "Kung tatanggapin mo ang posisyon, ang pagkakataon, ang pagkilala sa kanyang halaga, ang lahat ng pinaghirapan niya ay hindi na sayang. Ito na ang pangarap niya, hindi dahil sa pamagat, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang sarili." "Tinatanggap ko po, Madame Delaire," sabi ni Ning. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kagalakan. Lumipas ang ilang buwan. Ang Bantayog Global Maison Delaire Partnership ay naging isang tagumpay. Si Ning, na ngayon ay isang ganap na CEO, ay nagpakita ng hindi lang katalinuhan, kundi isang natural na pagka-leader. Ang kanyang presensya ay nagdala ng bagong enerhiya at pag-asa sa mga artisan. Ngunit ang relasyon nila ni Siklab ay nanatiling tense.
Nagkita sila sa mga business meeting. Mga tingin nila ay nagtatagpo. Ngunit hindi sila nag-uusap ng personal. Ang sugat ng pagtataksil ay sariwa pa rin. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na fashion show na ginanap ng Maison de l'Air, nag-iisa si Ning sa kanyang opisina. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng Paris. May kumatok sa pinto. Si C-Club. Pumasok ito, hindi nakasuot ng suit kundi ng isang simpleng black coat. Ang mukha nito ay hindi ang mukha ng isang CEO, kundi ng isang tao na handang mag-alis ng maskara. Ning, tawag niya. Sa unang pagkakataon, na sinabi niya ang pangalan niya ng buo, hindi isang formal na pagtawag. Congratulations, sabi ni C-Club. Nakamit mo ang tagumpay. Ipinakita mo sa akin na tama ako noong una. Hindi dapat nasasayang ang iyong talento. At salamat sa iyo, nagawa kong magbigay ng hustisya sa aking ina, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng paggalang. Salamat si C-Club, sagot ni Ning. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kirot. Hindi ako humingi ng tawad noon dahil hindi ko alam kung paano. Patuloy ni C-Club. Nasanay ako na ang lahat ay isang transaksyon. Mula sa trabaho ko hanggang sa relasyon. Pero sinira mo yon, Ning. Ginamit kita. At sa paggamit ko sa'yo, natuklasan ko ang isang halaga na hindi kayang bilhin ng pera. Tumayo siya sa tabi ng bintana. Tinitingnan ang Eiffel Tower. Alam kong nasaktan kita. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano pa sa'yo. Matagumpay ka na. Malaya ka na. Humarap siya kay Ning. Ang kanyang mga mata ay nanunubok. May pag-asa, ngunit may takot din. Ang Maison de l'Air ay nananatiling matatag sa tulong mo. Ngayon ang tanong ay, ang ating relasyon ba ay may pag-asa pa ring maitayo? O mananatili na lang akong isang malaking pagkakamali sa buhay mo? Hindi siya nag-alok ng kapangyarihan. Hindi siya nagbigay ng ultimatum. Sa unang pagkakataon, ibinigay niya kay Ning ang buong kapangyarihan ng pagpili. Lumapit si Ning sa kanya. Sa wakas, ang lalaking ito ay nagiging totoo. Ang tiwala ay hindi maibabalik sa isang gabi, C-Club, sabi ni Ning. Ngunit meron akong isang bagay na nakuha mula sa iyo. Ang paniniwala na karapat-dapat ako sa mas magandang bagay. At ang taong iyon ay hindi dapat maging isang kasangkapan. Inabot ni Ning ang kanyang kamay, isang malayang kilos. Ang kanyang ngiti ay hindi na ng isang waitress, hindi ng isang CEO, kundi ng isang babaeng nakahanap ng kanyang sarili. Let's start again, C-Club. Ngunit sa pagkakataong ito, walang mga lihim, walang bottom line. Hinawakan ni C-Club ang kanyang kamay, ang init ng balat nila ay tumagos sa kanilang mga palad. Isang pangako, hindi na ng negosyo, kundi ng pag-ibig. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Luningning Agbayani at C-Club Bantayog. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ay hindi nasa kung gaano karami ang pera natin, kundi sa kung gaano kalaki ang pagmamahal natin sa ating sarili at sa ating pinaniniwalaan. Ang pangarap ay hindi namamatay. Naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon at ng tamang taong magpapaalala sa iyo na karapat-dapat kang abutin ito. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Maraming salamat po sa bawat oras na ibinigay ninyo. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Ano ang natutunan ninyo sa paglalakbay ni Ning at C-Club? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa susunod na kwento ng pag-ibig, drama at tadhana. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay.
pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.